Detalye sa pangitain ng betrayal nila Cam Chu kay Kim Chu, ayon kay feng shui expert Johnson Chua. Marami sa atin ng mga Pinoy, dahil na rin sa impluwensya ng mga inchik, ang nahilig sa pagsunod sa gabay na ibinibigay ng feng shui o feng shui. Sa kaisipang Chino, ito ay isang sistema ng mga batas na itinuturing na namamahala sa spatial arrangement and orientation na may kaugnayan sa daloy ng enerhiya o chi at kung saan ang mga favorable or unfavorable effects ay isinasaalang-alang. Galing ito sa Chinese words na feng o wind at shui o water. Literal itong nangangahulugan na wind-water, kung saan mula noong sinaunang panahon, ang mga landscapes and bodies of water ay nagdidirekta sa daloy ng cosmic current o enerhiya sa pamamagitan ng mga lugar at istruktura. Ang feng shui ay hindi lamang nagagamit sa mga lugar sa ating tahanan, kundi pati na rin sa buhay ng isang tao. Ang pangunahing layunin nito ay lumikha ng harmony and balance na pinaniniwalaan ng mga practitioner na humahantong sa overall improved well-being, including mental and physical health ng isang tao. Sa Pilipinas, pinaniniwalaan na ang feng shui ay nagbibigay ng swerte at kapalaran sa mga sumusunod, lalo na sa mga may-ari ng negosyo, upang magkaroon ng mas mabungang buhay. Si Johnson Chua, isang feng shui master na nakabase sa Maynila, ang isa sa mga nagbibigay ng insights kung paano makaka-impluwensya ang environmental energy and specific practices sa wealth and well-being ng tao. Lumalabas rin sa mga TV guesting si Johnson at isa sa mga madalas na magtungo sa kanya ay ang TV host actress na si Kim Chu. Na-feature na rin siya ilang beses sa vlogs ni Kim, lalo na kapag malapit na ang Chinese New Year. Kilala rin si Johnson bilang personal feng shui master ni Kim. Noong nakaraang taon nga lang ay napanood ang video nilang dalawa na magkasama, kung saan bumisita si Kim sa tindahan nito sa Binondo at ginawa ang kanilang yearly Chinese New Year predictions. Ginawa nila ito in time for the 2024 Year of the Wood Dragon Chinese New Year. Sa hindi naman inaasahan na pangyayari, ay nalaman kung ano ang hula ni Johnson sa aktres. Binigyan niya ng warning ang Year of the Horseborn na si Kim at sinabing kailangan niyang maging maingat at may mga bagay na kailangan din siyang bantayan. Nagulat si Kim dito dahil alam niya na nagkakatotoo ang mga predictions ni Johnson sa kanya, kaya naman hindi na siya mapalagay noong mga oras na yon. Binalaan ng feng shui master si Kim na mag-ingat sa taong gustong umabuso sa kabaitan niya, lalo na sa mga nais magnakaw ng pagmamay-ari niya, hindi lang sa gamit o pera, ngunit maging ang tiwala niya. So far number 1 talaga na iingatan natin yung horse, is that meron kasing robbery star ang horse. Ang problema kasi, when you talk about robbery, hindi lang naman pera ang ninanakaw, pwede yung trust, yung mga ganong klase. Tapos also mga traitors and backfighters. You also need to be careful din, mga user. Ani naman ni Kim, "Shucks, magkakaroon pala ako this year ng trust issues." Noong araw din ng pagbisita nila ay kasama niya ang kanyang ate Lakam na narinig din na nagkomento at nagsabing, "Ay, nakakakaba, ayoko naman yan," sa naging hula kay Kim. Nagbigay din ng kanyang prediction si Johnson kay Lakam for 2024 Year of the Wooden Dragon dahil siya ay ipinanganak sa Year of the Rooster na hindi masyadong compatible sa dragon. 3 bagay ang sinabi nito na dapat pag-ingatan ng ate ni Kim. Una na rito ang money loss na hindi lang daw sa spending makukuha kundi sa mga maling investments. Pinayuhan siya na huwag pumasok sa mga high-risk investments kung hindi ito sigurado sa outcome. Pangalawa ay accidents. At pangatlo naman ay may kinalaman sa kanyang kalusugan. Binalikan naman namin ang 2023 Chinese New Year prediction video ni Kim kasama si Johnson Chua para sa selebrasyon ng Year of the Water Rabbit. Nabanggit kasi rito na isa sa mga maswerteng zodiac signs ang horse dahil nasa kanila ang money star. Kung inyong matatandaan ay kasisimula pa lang noong October 2022 ng bag business ni Kim at nang malaman niya na maganda ang magiging pasok sa kanya ng pera sa 2023 Year of the Water Rabbit. Natuwa ito dahil mas lalago pa ang pinasok niyang negosyo. Nakita rin ang saya sa mukha ng kanyang kapatid na si Lakam. Nakasama rin niya noong araw ng pagbisita nila.
dahil isa ang House of Little Bunny sa mga pinaghirapang pasuking business ni Kim. Iyon nga lang hindi inaasahan na taong 2023 din magkakaroon ng problema sa kanilang negosyo. Marami kasi ngayon ang lumalabas na balita na kasabay ng pag-angat ng business ni Kim ay ang simula rin ng panloloko sa kanya ng ate niya. April 19, 2023 sa mismong kaarawan ni Kim, nagkaroon ng matinding dagok sa pamilya Chu at kay Lakam nang isugod ito sa ospital at na ICU. Napag-alaman na siya ay nagkaroon ng bacterial meningitis, isang malubha at nakamamatay na impeksyon ng mga membranes na nagpoprotekta sa utak at spinal cord na nailalarawan sa biglaang pagsisimula ng lagnat, pananakit ng ulo at paninigas ng leeg. Halos gumuho ang mundo ni Kim nang malaman niya ang nangyari sa kapatid dahil siya lamang ang tanging kapamilya na kasama niya sa araw-araw sa loob ng ilang dekada niya sa showbiz na nakakaalam ng lahat, schedule, pera, investments. Naramdaman nga ni Kim noon na kung mawawala ang kanyang ate Lakam, maiiwan siya sa ere dahil bukod sa kapatid, wala nang nakakaalam pa ng mga importante at mahalagang bagay na mayroon si Kim. Ngunit nagkaroon ng isang himala at biglang nagising ang nakomatose na si Lakam. Dahil din dito, sinasabing nagbago ang pamumuhay niya at isinabuhay ang ibig sabihin ng YOLO o You Only Live Once. Ilang mga usapin ngayon ang lumalabas tungkol sa ikalawang buhay na ibinigay kay Lakam. Mabilis na nag 180 degrees lifestyle change ang ate ni Kim at nahilig naman daw ngayon sa pagsusugal. Subalit ang pagkahilig nito sa kasino ay lumala at nalulong nang hindi niya namamalayan. Kung hindi niya nagawa ang mga gusto niya noong una, ay malaya na siyang nagagawa ito matapos na mag-agaw buhay. Mali para sa mata ng ibang tao, ngunit nagiging tama ito sa pananaw ng mga taong hindi naging malaya na gawin ang gusto nila. Sa puntong ito, hinuhulaan na kaya nagawang lustayin ni Lakam ang pera ni Kim ay dahil malaki na ang naipapatalo nito sa kasino. Traitors, backfighters, users. Ilan yan sa mga nabanggit ni Johnson kay Kim na dapat niyang ingatan. Pero hindi naman inasahan ng mga fans lalo na ni Kim at pamilya nito na mismong ang ate Lakam pala niya ang taong nababanggit sa mga pangitain ng Feng Shui Master. Masakit nga ang maloko ng isang kakilala, pero mas masakit kung ang taong iyon ay mismong kapamilya at kadugo na pinagkatiwalaan ng mahabang panahon. Nalulungkot ang mga netizens para kay Kim dahil todo ang pagkayod nito para sa kanyang pamilya. Isinantabi ang sariling kaligayahan para sa mga mahal sa buhay, pero nagawa pa siyang maisahan at malamangan. Ngayon nga na nakasampa na ang qualified theft case laban kay Lakam, umaasa ang mga fans ni Kim, maging ang mga taong malapit sa kanila, na maayos kaagad ang problemang kinasasangkutan nila ngayong malapit na matapos ang taon. Ipinagdarasal ng mga supporters niya na mabilis na mapagtanto ni Lakam ang sakit na idinulot niya sa nakababatang kapatid na walang ginawa kundi ang isipin ang kapakanan ng kanilang pamilya. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.